Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Dito muli tayo sa ating daily words of encouragement. At tayo po ay manalangin bago po natin basahin ang ating text. Kilang Diyos, salamat po Panginoon sa hapong ito. At pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan. Naway may matutunan po kami at may apply muli sa aming Krisyanong buhay. Ama, salamat sa ginawa niyo sa maghapon. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan na inyong salita ngayong gabi, patawad sa mga pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Dito po tayo muna sa Hebrews chapter 9, verse number 27 to 28. The Bible says, "And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So Christ was once suffered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation." So makikita po natin dito na it is appointed unto men once to die. Pagkatapos po ng kamatayan ay judgment. Merong paghuhukom doon po sa langit. It means hindi po katapusan ng buhay. Kaya nga po ang ibig sabihin ng death ay separation, not cessation of life, but separation. Kaya napakahalaga po mga kapatid na tayo po ay nakakatiyak sa langit po tayo pupunta. Anumang oras dumating ang kamatayan sa atin, sapagkat ang kamatayan po ay dumarating na lang sa hindi natin inaasahang panahon at araw. And sabi ni Prophet Amos sa 4 verse 12, "Prepare to meet thy God." So kinakailangan matiyak po natin doon sa langit ang pupuntahan po natin at hindi sa impyerno. Sa katunayan po, bilang taong nagkasala sa ating Panginoon, ang kabayaran talaga ng kasalanan natin ay patungo sa impyerno. Ayon sa Revelation 21 verse 8, "But the fearful, unbelieving, abominable, murderers, sorcerers, liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." So sabi ng Biblia, ay dahil ang tao ay nagkasala, I shall have their part in the lake which burneth with fire. Wala pong iba kundi yung impyerno, pero salamat sa ating Panginoon, sabi sa verse 28, "So Christ once suffered to bear the sins of many." So siya na po ang nag-suffered, inako niya po yung kasalanan ng mga tao sa buong mundo, and siya na po ang gumawa, ang nagbayad ng ating mga kasalanan. And sabi dito, "And unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation." Bakit without sin unto salvation? Sapagkat ang mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi na po sila magbabayad ng kasalanan nila. And because of that, ay maliligtas po sila, sabi dito sa verse number 28. Kaya alam mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi ka patiyak sa langit ka pupunta, ay sampalatayanan mo lang ang Panginoong Hesus, sapagkat siya na ang nag-suffer, sabi dito sa verse 28, at nag-bear o umako sa ating pong mga kasalanan. Ang kinakailangan lang po natin gawin, sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay na walang hanggan na ibinigay po sa atin sa lahat ng tumanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Sapagkat po, ang buhay na walang hanggan ay si Jesus, ang ating Panginoong Jesus. Kasi kung maalala niyo po, after 3 days nabuhay siya Diba? Nung namatay siya, after 3 days nabuhay siya. At ang ibig sabihin, ay siya yung buhay na walang hanggan. You cannot separate eternal life from the Lord Jesus Christ. So, if you believe Christ and receive Him as your personal Savior, ay hindi ka na magbabayad kasi binayaran ka na. At tinanggap mo siya ng iyong sariling tagapagligtas. Sabi ng Biblia, "At the second time they shall appear without sin." Bakit without sin? Kasi nga, binayaran niya na Binayaran niya na. Alright? Sa lahat ng samampalataya kay Jesus, ay hindi na magbabayad sapagkat nabayaran na po tayo. Kaya sabi dito, without sin unto salvation. Okay, so tayo po ay maliligtas.
Saan po tayo ililigtas? Sa kabayaran ng kasalanan. Saan yung kabayaran ng kasalanan? Sa impyerno. At kung ililigtas tayo sa impyerno, hindi ka na pupunta sa impyerno. At dahil hindi ka na pupunta sa impyerno, saan ka na lang pupunta? Saan ka na lang, ano na lang lugar ang pupuntahan natin? Sa langit po. Kaya tandaan natin mga kapatid, it is appointed unto men once to die. Ang kamatayan, bigla-bigla. Tingnan niyo po yung earthquake doon sa Cebu, 6.4, at doon sa Davao, di ba? Ay 6.9, tapos sa Davao 7.4. So walang nakakaalam. Ano ho, yung bagyo pwedeng mapaghandaan po yan kung kailan tatama sa lupa, pero ang earthquake hindi makakapaghanda ang tao. At kinakailangan po natin maghanda sa tinatawag na kamatayan. Ano ho? Sa pamamagitan, paano tayo maghanda sa kamatayan? Sa pamamagitan ng pagkilala at pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang sariling ating tagapagligtas. Ano po? Ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan sa sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya doon sa Book of John, verse number 25, I am the resurrection and the life. He that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. Okay, so ako yung resurrection, sabi niya. At sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay siya, ay mabubuhay pa siya. Alright? So, Jesus' resurrection is the first fruit of our resurrection. Ano ho? Kung nabuhay po siya noon, at dahil sumampalataya tayo sa Kanya, tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, ay tayo rin po ay mabubuhay, mga kapatid. Nais kong sabihin sa inyo ho, ng Diyos gusto niya sigurado tayo sa langit pupunta. At kung mga karamihang relihiyon po ngayon, mga churches ay nagtuturo ng walang katiyakan. Kaya pag tinanong mo kahit yung mga religious leaders, tiyak ka ba sa langit ka na? Sasabihin nila hindi pa. So bakit? Hindi sila nakakatiyak. Ano ho? Bakit? Ignorante po sila sa katotohanan sa salita ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Siya yung daan patungo sa langit, siya yung buhay na walang hanggan, at siya yung katotohanan. No man cometh to the Father but by me. Sabi po ng John 14:6. Kaya, salamat sa Panginoon, napakasimple, naunawaan po natin yan. At yun po ang pinaka-greatest need ng tao na ibinigay ng Panginoon. Hindi po pera ang greatest need ng tao, hindi po sasakyan, hindi po bahay, hindi po lupa, hindi po negosyo, kundi kaligtasan ng kaluluwa natin, di ba? Kung ang kailangan ng tao sana ay pera, nagpadala sana siya ng economist. Kung ang kailangan ng tao ay proteksyon, dapat nagpadala siya ng sundalo. Kung ang greatest need ng tao ay health, nagpadala sana siya ng doktor. Pero bakit siya nagpadala ng tagapagligtas, ang ating Panginoon? Kasi ang greatest need ng tao po ay kaligtasan sa impyerno. At pag meron kang kaligtasan, buhay na walang hanggan, katiyakan ng langit, kapatid, ay yan ang pinakamaganda. Oho, sabi ng Bible, what shall it profit a man if he shall gain the whole world, but lose his own soul? Kahit may pera, may bahay, may lupa, may sakyan, sa impyerno naman pupunta, walang saysay, walang silbi. Ho. Pero salamat sa Panginoon, wala man tayong karangian, wala man tayong mga material na bagay katulad ng iba, pero tayo po ay merong kaligtasan at buhay na walang hanggan, na tanging kay Kristo tayo sumampalataya, nanampalataya bilang tagapagligtas. Okay? Salamat sa Panginoon, ligtas po tayo ho, at sa langit na po tayo pupunta. Ibahagi rin po natin kung tinanggap mo ng Panginoon at nakakatiyak ka na ng langit, ibahagi rin po natin sa iba na kasi tayo sa langit pupunta eh. Paano naman yung nanay at tatay mo, kapatid mo, pinsan mo, di ba, relatives, classmates, schoolmate, workmates, sila ay pupunta sa impyerno. Ho, at na hindi nila alam ang daan patungo sa langit. Tayo alam natin si Jesus. Kaya bahagi po natin, ho, sabihin natin, mahal ka ng Diyos, si Jesus ang daan, buhay at katotohanan, at sampalatayanan mo lang siya at tanggapin. Alright? Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita, pagpalain niyo po sa aming buhay. Ang mga ito, manatili po sa amin, at kung hindi paligtas ang mga nakikinig, sampalatayanan din po at tanggapin ang aming Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas. At sa mga naligtas po,
naway magkaroon kami ng burden sa mga kaluluwa ng tao na ibahagi ang inyong ebanghelyo sapagkat ito lamang ang tanging way to salvation. At muli, or magdala po sila mga bisita sa church every Sunday morning, Sunday night, Thursday night, upang kami sama-samang makakapakinig na inyong salita, at kung may hindi ligtas ay makakinig ng inyong gospel of salvation. Salamat po, ito pong aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. Salamat po at iniligtas tayo ng Diyos. Malaking encouragement po yan. God bless you all. See you on our next episode. God bless you all. I love you all.